Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo at medyo paus pa rin tayo ng konti kaya hindi tayo makapag-upload dahil na-strain po yung boses natin. Well anyway, pag-usapan natin itong si Bongo. Ito muna si Bongo kasi dumaan sa aking Facebook wall itong post niya, no, na tungkol sa sinabi ng There's the Rub. No? Mamaya basahin po natin ito. Bago po tayo magpatuloy, don't forget to subscribe this video para sa ating pagsuporta sa aming mga YouTube content creator. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, no? Dumaan sa aking Facebook wall itong mukha ni Bongo na maraming mga dumi. At may caption dyan na nakalagay from There's the Rub, sabi rito, "Huwag nyo ipahid sa akin ang dumi para kayo ay pumuti." Yan ang sinabi ni Bongo matapos niyang malaman na ang Office of the Ombudsman at ang DPWH ay nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon ng mga diskaya at CLTG. Ang CLTG po, no, matagal na natin ito naririnig. At para dun sa hindi nakakaalam, ito po ay, this CLTG stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. No? Ito pong builders, itong CLTG. And itong construction company ng pamilya ni Bongo. Itinanggi ni Bongo, sabay sabi, "Kahit kamag-anak ko, I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang." Pero ang bali-balita, parang pagkakasabi ni Trillanes, if I'm not mistaken, siya ang may-ari nito kasi nakapangalan mismo sa kanya. At ayon po kay Go, politically motivated daw ito. Meron lang taong gusto siyang siraan, sabi niya. No? Well, anyway, marami pong sinabi si Las Cañas patungkol sa kanya. Basahin po natin mamaya kung ano po yung mga kaso niya. No? At hindi nga raw niya kilala ang mga diskaya, sabi niya. Parang si ano rin to, no? Parang sino ba nagsabi nun? Na hindi niya raw kilala yung mga diskaya o hindi niya raw kilala sila Alcantara. Tapos kamukat-mukat mo, ang dami niyang photos kasama itong mga ito. So masyadong gasgas na, no, yung pagsisinungaling nito sa nitong mga politiko na to. No? Kasi nagiging norm na ng parang nagiging institusyon na yung pagiging korap sa ating bansa. No? Napakakawawa ng bansa natin dahil kapag nasawatan mo o kapag nasaway mo, nahuli mo, ay matapang pa. Siguro at the back of their mind, bakit? Ikaw rin naman eh. Corrupt ka rin eh. Alam ko naman. May mga ninakaw ka rin. Parang ganun na po ang nagiging nangyayari. No? So tuloy po natin. Hindi nga raw niya kilala ang diskaya. Pero iba ang nakasaad sa mga dokumento. Ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay ni Go na si Desiderio ay nakipag-partner sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ng sino may-ari. Ang may-ari po nito mga ka-Wonder ay ang mga diskaya. Nakakuha ito ng 5 infrastructure projects sa Davao Region na nagkakahalaga ng mahigit 816 million pesos. No? To be exact, 816, 981, 62, and 81 centavos. Mas malaki ito kumpara noong 2016 kung saan nakakuha ang CLTG ng 12 projects. Noong 2016 naman po ito 12 projects ang nakuha nila. At ito'y nagkakahalaga lamang ng 352 million. At sa katapusan naman ng 2017 mga ka-Wonder, ang CLTG na pamilya ni Bongo ay nakakuha ng mahigit 3 billion. No? Nakontrata saan? Sa DPWH. Alam naman natin, no? Nung sinabi ng mga diskaya na simula raw sila ay nakilahok o naging bahagi ng DPWH, ay doon sila sumagana at doon sila nakakuha ng maraming kontrata. Well, sabi nga ni Las Cañas na ito raw si Bongo, kung nakikita natin yung mga picture niya, no? Sana may post ko, makita ko yung nagdaan sa aking Facebook na kung saan nakatayo siya sa gilid, no? At nakikita rin sa video na may inaabot yata siya
kay Inday Sara, ay siya talaga ay napapagbansagan o talagang nakukumpirma na talaga siyang alalay, no? Sabi nga ng iba, atchoy, no? Sa mapakinggan. Well, in fairness naman kay Bongo, no? Na sa kanyang malasakit center na nakakatulong naman talaga, no? Sa mga narinig ko, na ito ay in-initiate ni Bongo, na ang konsepto nito is providing a one-stop shop for medical assistance pre-existed the program. No? Nilaunch ito ni Bongo noong 2018. Ito rin ang dahilan, malamang mga ka-wonder, kung bakit siya yung nanalo. No? Balikan natin yung sinabi ni Las Cañas na itong araw si Bongo dati ay utusan lang ng mga Duterte at ngayon ay naging kagalang-galang na raw. Well, ano ba yung mga kaso ni Bongo? Na ito bang kanyang sinasabing nilalagyan daw siya ng dumi sa mukha? Ay totoo kaya? O ito ay pa-victim lang gaya ng mga comment dito sa nababasa natin na talagang naging kinaugalian na ng mga politikong korap na kapag sila ay binabanatan, sila ay nagsasabing parang sila ay inosente at walang kasalanan. Well, ano pa yung mga aligasyon at cases, no? Una yung plunder and graft complaint. Sino nag-file? Si Antonio Trillanes noong 2024. Ito pong sinasabi ko sa inyo mga ka-wonder is mga major lang po ano. At hindi ko pa ho dito na mababanggit yung minor. So itong plunder and graft complaint by Trillanes noong 2024 ay noong July 5 niya final sa Department of Justice. Accused together with former Rodrigo Duterte, silang dalawa po ang inakusahan dito, no? Of facilitating the awarding of 184 government contracts. 184 government contracts mula 2007 hanggang 2018 to construct firms owned by Go's father. Ito na yung CLTG na sinasabi natin, ano? Na si Desiderio Go and brother Alfredo Go, allegedly amounting to 6.6 billion. Ang laki, no? Sila po ang nakakuha nito. Na-award sa kanilang builders. Itong nasabi natin CLTG. These firms allegedly lacked some required licenses. So parang medyo may problema. And many contracts reported exceeded cost limit. Sobra-sobra sa siguro pinatong na presyo. Gaya ng mga ibang mga walang yan natin mga politician, yung mga laptops, yung mga body cam na sobra-sobra. Pero mo isang body cam umabot ng 898,000 yata isa. At kung ano-ano pa yung mga laptop na overpriced. Laws claimed to have been violated. Anong violate? Republic Act number 7080, Anti-Plunder Act. Republic Act number 319 or 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards of the Public Officials. Yun po yung unang-unang i-final na kaso na major, ha. Ito pang isa, narco video allegations noong 2019. A video was circulated, ang totoong narco list. Narco, itong mga nasa listahan ng involved sa drugs. Alleging that Go was involved in illegal drug trade, including owning multiple bank accounts used for drug money. Code name, Tesoro Golf TSG 002 and having a tattoo. Remember nung si Trillanes during the term of Rodrigo Duterte, no? Siya ay pinahuhubad ni Trillanes dahil may tattoo sa likod at ayaw hubarin. At ganoon din si Bongo and later on, naghubad, no? At marami nagsasabi na siguro pinatanggal na, hindi natin sure yan, pero yan po ay base sa mga ating pong narinig. No formal verified charges at that time and Go denied the allegation. The palace called them black propaganda kasi nga that time si Duterte ang presidente. So other denials, related allegations, there was also a reported claim that Go was associated with former DBM Undersecretary na si Lloyd Christopher Lau in connection with an undocumented fund transfer. May transfer po na fund na hindi nakadokumento. Ito ay nagkakahalaga ng 42 billion from Department of Health. Go denied any aid relationship or involvement, sabi ni Go. So the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA allegedly that Go is
a close friend of an alleged drug personality na si Alan Lim, including in a matrix or possible drug operations. But as of reporting, these are allegations, investigatory, and have been denied by Go. At kung ang kasong ito ay pag-uusapan natin kung ito ba yung sinasabi na bahagi ng ICC para sa kanyang arrest, ayon po sa ating pong research ay wala pong arrest warrant, no, as of October kay Bongo na malinaw pa. Pero ayon kay Trillanes dito sa Daily Inquirer, Remulla made the statement after former Senator Antonio Trillanes IV revealed. Matagal na to, no, na sinasabi niya na pagkatapos ni Rodrigo Duterte ay susunod itong si Bato or kaya si Bongo. Well, sabi nga ni Remulla na ayon kay Senator Trillanes na ni-reveal nito na ang arrest warrants against Senator Bato de la Rosa and Christopher Bongo may be issued early next year. No? So Trillanes recently returned to the country, galing siya sa Dahig. Siya nga ay pinagkamalan na ipinadala raw, ano? Pero hindi naman wala nga yung posisyon si Trillanes, ano? Hindi nga siya nanalo bilang mayor. So galing siya sa Dahig at umattend siya ron sa 10th seminar on cooperation last September 16 and 18 sa ICC, at doon niya nga binunyag na itong si Bongo ay kasama sa aarestuhin, ano? At ayon nga dito ay wala pang clear. Ayon lang po ay ayon kay Trillanes kasi direct po siya nakakapunta sa Dahig. Well, itong sinasabing possible warrant na sinasabi ni Trillanes, no, alleges about Bongo, itong possible warrant arrest nga sa future na sinasabing early next year, na kung saan involved daw umano ito si Bongo at si De La Rosa sa crimes in the drug war, yung sinasabi nating EJK or extrajudicial killings. Ito pong idea bilang ebidensya, no, na especially galing dun sa isang whistleblower na si Las Cañas, no, na ex-police na nag-gather yung mga ebidensya at isinabmit sa ICC kasi nga nakikita ni Trillanes, no, na mukhang walang mangyayari dito sa ating bansa kung dito yan nilitisin. Kaya i-forward niya sa ICC. Pangalawa, involvement in drug war, crime against humanity case. Itong involvement ulit ni Bongo, no, na tinestify nga ni Arturo Las Cañas at Roy Garma, mga pulis po ito are being used to build up the case at the ICC. Ito po ngayon ang ginagamit ng ICC at pinag-aaralan ngayon. At ito nga po yung ginamit din sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. At that these insiders have implicated Bongo, itong sila Las Cañas at Garma, sa mga various capacities, coordination, acting as intermediary, etc. For example, sabi ni Trillanes na ebidensya ay nakolekta para ipakita yung drug war policy was widespread and systematic. Yun po yung naging dahilan kung ba't na-aresto si Duterte. Ginawa niya ba itong policy o sistema, yung drug war na yan, yung parang EJK na yan? Ayan po ang naging basihan. Naman po sa pangatlo, domestic corruption and plunder cases. Aside from the ICC angle, Trillanes has filed domestic complaints involving Bongo in plunder, graft charges, ito nga 6.6 billion contract na na-award sa kanilang CLTG builders noong 2007 and 8. Separate po yung complaint ng 16 billion frigate acquisition deal being allegedly rigged or manipulated in favor of the contractor, with Trillanes claiming Bongo and Duterte intervened. So parang sila po yung lagi na-awardan nitong mga projects na billion-billion. At yung pang-apat, expectation from Trillanes based on ICC investigations. Trillanes says he's been in contact, has information claiming that the ICC Office of the Prosecutor might already be preparing additional warrants, including potentially for Go based on statements and evidences from insiders. Ito po nagmula lamang kay Antonio Trillanes at who knows, baka ito po yung mangyari kasi nga, ano ba nangyari nung napakulong niya si dating Pangulong Duterte, di ba? Hindi nga tayo naniniwala sa kanya noon nilalait-lait natin siya, tinatawag nating sundanong kanin at kung ano-ano. Well, ang implication lang nito mga ka-wonder, kung pag-uusapan natin yung justice
alam natin na yung justice ng tao minsan ay hindi matimbang. Sinasabi na rin yan na maraming loopholes sa batas natin at kaya nga ito ay kailangan daw improve at ayusin. At yung justice na nakikita natin ngayon ay paunti-unti, pero marami pa rin mga hindi nakukulong, mga ka-wonder, na kasi ang sigaw ng taong bayan ay hindi lang makulong, kundi ibalik yung mga ninakaw. No? Kasi mangyayari lang yan, pakukulong, and then magbabayad, and then makakalaya. Hindi ko nga alam kung paano yung iba nakakalaya, kung sila po ay nakatulan ng plunder. No? Yung iba na-absuelto. Ano? Well, anyway, dapat yung batas natin is maging firm. At hindi lang makulong, dapat ibalik yung mga ninakaw. No? Sabi nga, kung pagsasama-samahin, yung mga ninakaw, pwede pala tayo mabigyan ng kahit tigi-tigi 1 milyon. Wow! At isa pa, ang justice natin dito sa mundo, makalusot ka man, hindi ka makakalusot sa justice sa harap ng Diyos. Dahil lahat po ng tao, mga ka-wonder, ay mamamatay. At lahat ng ninakaw nila nakala nila okay lang kasi nga, lahat naman sila halos magnanakaw. Okay lang yon kasi nga, hindi naman talaga napipilit maibalik. No? Nakukulong and then after several years, makakalaya, mayaman pa rin. Marami pa rin na nakaw. Maipapamana pa rin sa kanilang mga kaugat-ugat yung kanilang ninakaw. Well, sa batas ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Kung naalala nyo si Zaccheo, na talagang nakita yung pagbabago, na isa siyang tax collector at marami siyang ninakaw, kung hindi ako nagkakamali, binalik niya ng 4 na ulit yung kanya kong ninakaw. At yun po yung totoong pagsisisi. No? Hindi pwede yung nanakaw ako. Total, sabi naman sa batas, pag ako'y nakulong, bayad na ako. Ay, hindi po ganun dapat. Dapat yung ninakaw mo, ibalik mo. No? Yung halaga ng ninakaw mo, ibalik mo. Kasi ang bansa natin patuloy nagdarahop kasi ganyan yung sistema. So mga ka-wonder na lagi nating iisipin na ang ating pong bansa o ang ating constitution kung hindi nakabuild sa solid foundation, which is the principle of the Word of God, the Bible, ito para tayo nagtatayo na naman ng isang konstitusyon sa isang buhangin na anytime lulubog at lulubog pa rin. No? Kaya dapat maganda yung ating constitution na ito po'y na-build sa solid foundation with a biblical principle. At higit sa lahat, mga ka-wonder, huwag natin kalilimutan magdasal. Lagi natin itong hindi pinag-uusapan, corny para sa iba. Pero ito po'y napakahalaga na kapag ang bansa mo'y pinananalangin mo, ikaw ay totoong concern at kikilos ang Diyos para tulungan, ibangon, at ultimo parusahan yung mga magkakasala. Kasi kumikilos ang Diyos ng mga bagay na hindi mo ina-expect, na hindi mo control. All we need to do, sabi nga sa Chronicles, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven. Ano sabi? And will forgive their sins, and will heal their land. So may requirements. Dapat daw magpakumbaba tayo, hanapin natin siya, no? At talikuran yung mga masasama, no? Ano sabi niya? Pagagalingin niya muli ang ating bayan. So yan po ang sinasabi ni Lord. No, kaya nga nananawagan tayo sa mga spiritual leaders, i-ignore na natin dyan yung mga nagpe-pretend, no? Na sabi sila ay anak ng Diyos, sila ay anointed, guided by the Holy Spirit. Tigilan na po natin yan kasi they don't walk the talk. No? Doon tayo sa mga nadadamay lang, no? Na talagang ang gawain o ang kanilang agenda is talagang mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at maangat ang ating bayan. Sana magkaisa yung mga ganun uri ng organization at mga tao at ipanalangin ng ating bansa na dedicated, no? Na may okasyon na talagang sama-sama lahat at dedicated ng lahat. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, at pag-usapan natin muli ang iba pang mga topics sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli, and don't forget to give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman ng iba at of course, i-promote ni YouTube. Kaya bigyan niyo po ng thumbs up and don't forget to subscribe. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.
Wonder Vlogcaster.